So yan 'no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, naalala niyo po si, Professor Clarita Carlos? So siya po yung dating na-appoint ni PBBM na National Security Adviser. So eventually mga ilang buwan lang po siya po ay nag-resign at ang alam ko po siya po ngayon ay nagtatrabaho ngayon sa Congress, sa research committee. Okay. So ito, bago tayo mag-continue madagdag ko lang 'no. So marami kasing speculations dati kung bakit siya nag-resign. So ang akala ng iba is about politics. So ngayon base po sa interview po na nakita ko ngayon dito kay Clarita Carlos mukhang hindi. Kasi kung kukumpara po natin mga kababayan 'no, yung nangyari kay Trixie, kay Vic Rodriguez, kay Khalida. So yung mga tao po na 'yan mga kababayan, eh nag-resign po 'yan because of the graceful exit dahil po sa politika. Okay. Si Clarita Carlos, for whatever reason, hindi ko pa po alam, pero malinaw po ngayon na hindi po about politics o yung reason kung bakit siya nag-resign. So, paano ko nasabi? Kasi base po dito sa interview po na papapanood ko po sa inyo mamaya, eh, wala siyang bitterness. Wala siyang bitterness kay PBBM. Hindi po katulad nila Vic Rodriguez, tsaka ni ano, ni Trixie, tsaka yung mga ibang alipores nila. Especially sila Pam Gardoche 'no, yung sa PCO, 'yan. So ngayon mga kababayan, na ano ko lang, nadaanan ko lang. So ngayon mga kababayan, kanina po kasi may interview si Clarita Carlos about po dito sa, posibleng impeachment trial po na mangyayari po kay Sara Duterte. And then, dito po kasi gusto ko lang pong i-share po sa inyo kasi nag-a-agree po talaga ako kasi sabi ni Clarita Carlos is naiintindihan niya raw po si Presidente Bongbong Marcos kung bakit siya nagbigay ng opinyon na wag nang ituloy yung impeachment trial because of the senator. Dahil po sa mga senador. Kasi po, ang importante po talaga sa impeachment trial ay numero. So, imbis po kasi na nakafocus ang presidente po natin para ayusin ang bansa natin dahil po sa katarantaduhan ni Duterte, eh ngayon mamumulitika na naman po ang ating presidente because of the impeachment trial. Ganun po mangyayari dito eh. So kasi kung hindi po mamumulitika si PBBM dito, so ibig sabihin nun, posibleng hindi po ma-impeach si Sara. O 'di ba? So kaya nga masalimuot tong usapin po na 'to eh. So ngayon, bago natin panoorin yung video ni Clarita Carlos, may dadaanan lang din po ulit ako dito kasi ito nabasa ko 'to kanina lang din eh. Ito sabi ni Clarita Carlos, 'di ba? To heal the Philippine politics, National Security Advisor Carlos suggests a reconciliation commission. Actually, no, ako natuwa ako dito hindi ko nga alam ba't ngayon ko lang nabasa 'to eh. Natuwa ako dito. Sa tingin ko mga kababayan, si Clarita Carlos lang po ata ang nakaisip na gumawa po ng reconciliation commission. O 'di ba? So tingnan niyo 'to Sabi dito Okay. Former National Security Advisor Clarita Carlos thinks the country needs a political peacekeeper. Carlos has proposed the creation of a commission that will facilitate reconciliation among warring politicos in the country. She made the proposal to help countries deeply divided politics. Okay. So ngayon, alam niyo kung anong nakakatuwa kasi dito, mga kababayan. Actually, ano naintindihan ko rin kasi nung, nagsisimula pa lang pong mag-away, ano, nung nagsisimula pa lang pong awayin pala, mali ako. Nung nagsisimula pa lang pong awayin ng mga Duterte ang admin po ni PBBM, so siyempre gantihan 'yan. So ang nakakapagtaka lang po talaga 'no, dito po sa mga politicians po natin, nag-take side sila. Tatlo po nangyari sa mga politiko po natin. So yung isa kumampi kay PBBM, yung isang grupo kumampi kay, sa mga Duterte at yung isa po walang pakialam. So nakuha niyo yung point? Tuwang-tuwa talaga ako 'pag ginagawa ko 'yan, eh. So, ulitin ko lang, so tatlo po kasi yung nangyari nung nag-away po yung Duterte tsaka Marcos. Okay. So yung isa, tatlo 'yan 'di ba, yung tatlo 'yan. Yung isa kumampi kay PBBM, 'di ba? Tapos yung isa yung isa walang pakialam, 'di ba? Tatlo 'yan, eh. Yung isa kumampi kay PBBM, yung isa, yung isa walang pakialam. Tapos yung pangatlo kumampi sa mga Duterte. Ayun pala yun. So yun, wala natuwang-tuwa talaga ako dun. So ngayon mga kababayan, oo nga, bakit wala man lang nakaisip na politiko na pagbatiin na lang muna sila? Oo nga 'no, ay ewan ko lang.
So ngayon ito, so wala lang, dadaanan ko lang 'yan 'no, pero ang pinaka-main topic ngayon natin dito mga kababayan, itong interview ni Clarita Carlos sa isang radio station. So panoorin natin 'to, sige. Kasi napaka-interesting kasi nito, eh. Dito natin makikita yung, wisdom ng isang Clarita Carlos. O sige. Hi, good morning sa iyo. Your thoughts po about the your thoughts po about the impeachment po na filed po sa Congress. Go ahead po. Siguro marami na rin ang nakapansin na napakahirap talagang isulong yan. Unang-una, napakaigsi na ng session ng Congress. At pangalawa ay mahirap kunin yung 16 na senators na mag-a-approve niyan sa upper chamber. Opo. At 105 sa lower chamber. So yung 16 po na senador po yung sinasabi dito ni Clarita Carlos. So mamaya babalikan po natin yung sinasabi ni Clarita Carlos na 16 na senador na mag-a-approve para ipa-impeach si Sara Duterte. Sige. Sa palagay po ba ninyo? So pagka ganun po yung mga ganitong yung thought po ninyo na mahirap, palagay po ninyo wala nang future yung ito pong impeachment na na-file. Dalawa po yata yung na-file na kahapon, pangalawa na ho yata yun. Siguro wala siyang kinabukasan ngayon, pero maari pa nilang gawin yan pag bagong kongreso sa July, no? At siguro... So ngayon malabo naman. Ewan ko lang, no? Pero kung oras po kasi pag-uusapan natin, mukhang mahirapan po talaga itong matuloy sa 19 Congress ba ngayon? 19 Congress na, di ba? So ngayon, sa susunod po na Kongreso, pagkatapos po ng eleksyon, posibleng doon ito magawan ng paraan or matuloy po yung impeachment sa Senado. Okay. So ayun po ang pinaka-importanting sinabi ni Clarita Carlos. Pag ito po ay umabot po sa 20th Congress or sa susunod po na Kongreso, malaki pong ambag dito yung boto natin sa 2025 election. Kasi mga kababayan, mapapalitan na po yung mga senador na sinto-sinto na pro Sara, pro Duterte sa pamamagitan po natin. So bali ang impeachment mga kababayan ay nasa kamay po nating mga botante. Sige, explain natin mamaya yan. Sige, continue muna natin do. Sige. Ang hinuha ko, ang nagpa-file niyan ay nagbibigay signal at warning kay Vice President Sara. Oo nga po. How about ang mga Pilipino po? Sa palagay po ninyo, paano po tinitingnan ng mga Pilipino po itong mga impeachment na i-file po sa Congress ngayon, Prof? Iba kasi yung publiko eh. May publiko na talagang nakasausaw dyan at talagang dinaramdam yung nangyayari. Tayo. Dito sa mga nanonood sa akin. Tayo yung publiko na yun. Po Sara, anti-Sara. May publiko naman na ay keber dyan dahil mas importante sa kanila yung pagkain at ang trabaho. So yung mga iba naman, they simply ignore it. So iba-iba yung publiko talaga. Oo, kasi saka isa pa po, parang the other day pa yan, Ate Juday, yung sinabi po ni PBBM na parang waste of time lang po itong gagawing kung mangyayari po itong impeachment na ito, Prof. Oo nga, maraming ang nagalit sa kanya doon, pero I'm sure like me, nakita din niya yung numero. The numbers. Opo. Very important kasi. Yun. Opo. Okay. Yan, so sabi ni Clarita Carlos, naintindihan niya po si PBBM kung ba't niya sinabi yon. Kasi nakita po talaga ni Presidente Bongbong Marcos yung numero. At napaka-importante po nun. Ayun po talaga. Kasi ang point kasi dito mga kababayan, di ba, magpupursige tayo ng impeachment. Tapos ang ending naman pala talo tayo. 'Di ba? Ayun ang point dito ni PBBM. Naniniwala po ako. At malamang ito rin po yung sinasabi ni Clarita Carlos. Mag-impeachment tayo. Sige. Ako pabor ako sa impeachment ha. Okay sa akin 'yon. Oo, maganda 'yon, 'di ba? Tapos ang ending din lang din naman pala ay matatalo tayo. So magkakaroon pa ng dahilan si Sara Duterte na magyabang, 'di ba, na 'di ba ganun magsalita 'yun, 'di ba? 'di ba? Pina-impeach niyo ako, nanalo ako, 'di ba? So at least we get the point. Pero hindi pa tapos ang boxing mga kababayan. Sige, continue muna natin 'to, no? Sige, continue pa natin. Sa palagay po ba ninyo susundin ng ng mga congressmen?
Hindi siguro kasi merong ano yan, separation of powers, co-equal yan eh. So, yung mga nakita mo, parang nag-aalit ata yung isang makabayan na Mm-mm. pinapakialaman daw sila ng presidente. Yun lang Mm-mm. naman, guidance lang naman eh. Opo. Dahil miski naman makabayan sila, ay presidente naman ng Pilipinas ang nagsalita eh. Bahala na sila kung tutuparin nila yun o hindi. Oo, dalawa, Okay. dalawa ho yata o tatlong congressman po yung So makita natin dito mga kababayan na walang bitterness kay Clarita Carlos. So umalis po talaga siya sa gabinete ni PBBM ng maayos. Kasi 'di ba? Kasi kung may bitterness si Clarita Carlos, hindi po ganyan ang mga statement niya eh. May halong galit, 'di ba? So by the way mga kababayan, so ito yung point natin. Okay. Yung sinasabi po ni Clarita Carlos na number game pagdating po sa Senado, sa Congress okay na tayo eh. Mukhang naniniwala po ako sa Congress, mukhang makakalusot po ito. Pero dito po sa Senate, ito po yung masalimuot. Okay. So ngayon mga kababayan, tingnan po ngayon natin yung mga senador. Ito. Ako naniniwala ako mga kababayan na itong mga senador po na to, majority po dito, mga pro Sara talaga ito. Mga pro Duterte po talaga itong mga to. So ngayon, kung totoo yung sinasabi or kung totoo at kung makakatotoo yung what you call this, yung prediction ni Clarita Carlos na matutuloy po yung impeachment trial sa susunod po na Congress, sa 28th Congress, may pag-asa tayo. May pag-asa tayo dito kasi una mga kababayan, tingnan nyo to itong mga senador po na to, marami po dyan, matatapos na yung termino, at marami din po dyan is re-electionist. So, inikesan ko na nga eh. Ito na. Yan. So, si Pimentel tapos na yung term, si Nancy Binay tapos na yung term, Cayetano, re-electionist, Bato de la Rosa, re-electionist, Bongco, re-electionist, Lito Lapid, re-electionist, Aimee, re-electionist, Bong Revilla, re-electionist, Tolentino, tsaka si Cynthia Villar tapos na yung termino. So, mga kababayan, ito ang point natin dito. Kung itong mga senador po na ito, mga kababayan, mapalitan po natin ng pro-admin at anti-Duterte, may pag-asa po tayong makalusot po yung impeachment sa Senado. So, kanino po ang bola? Sa ating mga botante. So, ngayon, kung titingnan po ngayon natin, itong mga survey po, yung pinakahuling survey po na lumabas, okay, actually, laglag na po talaga halos lahat sila. So, tingnan nyo si De La Rosa laglag. Villar nasa top 12. Yung Camille. Aimee, di ba Aimee, Lapid, nasa top 15 na lang, mababa na lang. O si Abby, nasa top 10 pa si Abby Binay, di ba? Si Bongo, dati nasa top 4, ngayon top 10 na lang. So ngayon mga kababayan, kung makakapasok po tayo ng ito lakihan natin para mas maganda. Kung makakapasok po tayo ng mga senador na anti-Duterte, yung mga matitino pong senador na anti-Duterte, at ipapa-impeach po si Sara Duterte at matanggal po yung mga pro-Duterte po na re-electionist ngayong 2025, may pag-asa po tayo. So kailangan natin pag-aralan at ang pinaka-importante dito mga kababayan, tanungin po natin itong mga senatoriables po na to kung pabor ba silang ipa-impeach si Sara. Kasi ito mga ilang buwan na lang mga kababayan, ilang buwan na lang, campaign period na. Uso na ngayon dito yung interview, di ba, meeting di avance. So kung may pagkakataon tayo mga kababayan, tanungin po natin itong mga senatoriables po na to kung pabor ba silang ipa-impeach si Sara Duterte. At pag sinabi nila na papa-impeach nila si Sara Duterte, iboto natin. So ngayon, ang napupusuan ko dito sa ngayon, na si Abalos, pasok na natin. Si Abalos. Ako naniniwala akong papa-impeach ni Abalos si Sara Duterte. Naniniwala ako doon. Di ba? O sino pa ba dito? Si Bong Revilla. Kung si Bong Revilla po yung kung totoo yung chismis na si Bong Revilla po ang ipapalit kay Sara kapag siya po ay napa-impeach, sige, pwede na. Okay na yan, kaysa naman si Sara ulit. Kaysa naman sa maging presidente si Sara. In my own opinion kung kayo ayaw nyo, walang problema yan. Si Pacquiao, mga kababayan, alam ko ayaw nyo kay Manny Pacquiao. Pero alam naman po natin na si Pacquiao po, galit po sa mga Duterte yan. So, sige, mamili na lang kayo. Pacquiao o Bato? Pacquiao o Bongo? Di ba? Well, kung gusto nyo iboto si Bam Aquino, kasi sure naman akong anti-Duterte yan, para may katulong po si Rizon de Veros,
maybe we could consider. Maybe we could consider. Posible pwede na rin. 'Di ba? Well, Lacson, Soto. So ayun po ang point natin mga kababayan. So dito po mga ka-streetwise, no, ganyan po talaga ka-genius itong si Clarita Carlos. 'Di ba? Hindi niya kailangan sabihin sa atin kung ano ba talaga yung point by point. Ang sinasabi niya lang natin dito, 'di ba? Malino po na pinapatamaan talaga dito ni Clarita Carlos tayo mga botante. Na kung gusto natin impeach si Sara Duterte at kung ito po ay matutuloy po sa susunod po na kongreso, nasa kamay po nating mga botante ang bola. So at least you get the point, no? So yun mga kababayan. So thank you mga ka-streetwise, no? So dyan po sa Team Replay, ano nga po masasabi nyo nga po dito sa statement nga po ni Clarita Carlos? Kayo ba, agree ba kayo dito sa sinabi niya? So syempre po, pa-like, syempre po dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe, at kung di naman kalubisan, pa-share na rin po ng video po na to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and babush!